So ngayon ay tanggapin mo ito. Para ito sa anak mo. So, sana po ay makapili na kayo ng kailanganin ng bata para may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. So nandito naman po tayo ngayon sa bahay nila Altia mga kababayan. Dito sa sitio Kapihan. So ngayon lang ako nakapunta dito mga kababayan. Mabuti na lang ay nagtanong kami doon sa kabila, unahan kung saan yung bahay nila. Sabi ko sa kanila, saan yung bahay nga pinagawa ni Sir Paul kay Tiktik. So, sabi nila, sa unahan, no? Kaya ay nakapunta na kami dito mga kababayan. At bukas yung bahay at saka may mga bata dyan sa sa may barkon. So, siguro mga kababayan, yung nanay niya nandyan lang. Pero si Altia mga kababayan ay nandoon pa siguro sa eskwelahan ngayon dahil alas 2 pa ng hapon. So nakausapin na lang natin yung kanyang mama doon sa kanyang bahay. So nakita ko mga kababayan, dami pong mga tanim dito. Tulad ng tawag namin ito ay bawing. No? Sa Bisaya ito tanlad. Iwan ko sa Tagalog. Ano ito sa Tagalog ito? Di ko alam. Di ko alam. Di ko alam pala to. So dito mga kababayan ay nakita natin yung kanilang tanim. So, meron din silang mga atsal. Ito ay pang panglamas lang nila mga kababayan. At meron ding balanghoy. Ito yung kamuting kahoy nga makain. So sa lahat ng nakatira sa kabundukan, so alam nila ito kung paano lulutuin. So madali lang ito lutuin mga kababayan. Kung gusto ka nga masarap ang pagluto, magkuha ka lang ng niyog. So anuhin mo gataan mo yung kamuting kahoy. Kung marami kasing magagawa, meron pang banggurin yung kamuting kahoy para iba-iba yung sarap. Pero ganun pa rin. Kamuting kahoy pa rin. So dito mga kabayan, nakita ko may mga loya dito mga kabayan. Dami ng mga bunga. So din sa kapaligiran may sili. So kapag may mag-ihaw tayo ng manok dito, kung gusto natin matagal maubos, lagyan natin ng maraming sili para abutan bukas ang ating manok. So dito mga kabayan, may bulak-bulak. Maganda mga kabayan. At meron silang mga talong mga kabayan. So ito ay pang-ano lang ito nila, pang-ulam lang nila ito mga kabayan. So pasok tayo mga kababayan. So mayong hapon. Mayong hapon diha. So papasok tayo mga kababayan para makausap natin yung mama ni Altia. Dito tayo. Kumusta?
Ah, taga-dirigid mo sa kan. Taga-dire mo sa ikaw. Talutoy ko sa. Lamad ka. Ato kag muno ko. Na eh. Ikaw na. Alam mo mga kababayan, sa unang tingin ko para sa kanya ay hindi na ako sigurado kung Bisaya ba siya. Kaya ay kasi makikita natin, di ba? Sa kanyang buhok, no? Pareho lang kami ng buhok. So, ngayon ko pa alam mga kababayan nga siya ay isang katutubo din nga katulad ko. Ano mo si anong Badiday? Agaw na. Ah, Agaw. agaw mo. So, sila ni Badiday at malag-agaw lang mga kababayan. So, kumusta yung pag-eskwela sa anak mo? Okay naman kayo. So, nagpalayo yung Giapo nag-eskwela siya. Oh. So, nagpunta kami dito dahil inutusan kami ni Sir Paul nga puntahan kayo dito at kumustahin. Sabi niya sa akin nga ikaw na lang magpunta doon. So yun mga kababayan, sabi ni Sir Paul nga ako muna ang magpunta dito sa kanila. Kasi po ay siya ay sabi niya nga iiwan na tayo dito. So, sila ngayon ay hindi na sila dito magtulong. So, magpunta na sila doon sa Visayas. So, sabi niya nga ikaw na lang magpunta doon at kumustahin mo yung kalagayan nila at saka yung bata na nag-aaral. Yun nga tinupad ko naman yung gusto niya nga papuntahan kayo dito para makumusta. So, ang nais ko lang sabihin sa inyo nga si Sir Paul, ang PB team, Peter Paul, Madam Yola at si PB Panday ay nagbibiyahe sila ngayon papunta ng Visayas. So matagal pa natin sila makikita dito, matagal pa sila babalik dito. So maihap pa natin yung araw at linggo na makikita natin sila dito. So yun ay ang sabi lang niya sa akin nga kailangan nga kahit wala daw siya dito sa atin, kailangan nga ipagpatuloy natin ang kabaitan natin, no? Patuloy natin ang pag-encourage natin sa ating mga kabataan sa pag-aaral. Kasi isa lang ang hangad ng Sir Paul, isa lang ang hangad niya, yung makatapos lang talaga sa pag-aaral yung mga pinaghirapan niya, lalo na yung pinagpa-eskwela. So minsan hindi tayo makakita sa tao na ganyan ang ugali. So kailangan natin nga i-encourage natin ang kabataan, ipaaral natin para makatapos naman sa pag-aaral. So, ngayon ay kahapon sana dadaan siguro sila dito pero hindi na kaya sa oras. So napunta na lang sila doon sa akin para ako na lang magpunta dito sa inyo. Kumusta man ang buhay ninyo dito? Okay naman. So kung man ka ng doon tubig dire? Hindi. Ada grepo? Wala, nagkuhan ng bigay sa unahan. So nung una nga kasi ngayon lang ako nakapunta dito mga kababayan. So ngayon ko lang nakita itong bahay nila. So ang ganda pala itong bahay nila mga kababayan. Nung una yung bahay ninyo
Hindi tulad ito ang bahay ninyo nung una. Ano lang yung bahay ninyo? Kugon o sit pa rin? Kapan. Atrapal yung bahay niyo. Dito. Doon sa ano? Pwede kasada. Dapat sa kalsada. Pagkatapos, nagbili kayo dito. Sino nagbili kayo? Cellphone. Si Sir Paul na nagbili dito. Pagkatapos, pinatayuan kayo ng bahay. Wow naman mga kababayan. Grabe ang biyaya nilang natanggap kay Sir Paul. Nandoon sa ang bahay nila, nandoon sa daplin sa kalsada, nakaatip lang ng trapal. So, nakita ni Sir Paul na sobrang hirap. So, nagawa siya ng paraan kasama ng ating mga sponsor na para mabigyan sila ng magandang bahay at may lupa pa. So, ito lang yung payo ko sa iyo na huwag natin sayangin yung binibigay sa atin ng Panginoon. Kung hindi pa dahil sa kanila, hindi tayo makabahay ng ganito. So, ngayon ay okay na, may bahay na. So, maayos na yung pagtakbo ng buhay. So, yung anak mo ay ilan yung anak mo nag-eskwela? Duha. Duha. Isa way class. May klase yung isa. Kini. So, muna siya nga dili gyud nato sayangan ang gihatag sa Ginoo sa ato ang mga biyaya. So, ito lang yung masabi ko sa iyo nga hindi natin sayangan. Kailangan nga itong bahay ay laging malinis para kung sakali nga pumunta si Sir Paul dito ay makikita yung kapaligiran niya malinis. So makapawaw siya, makasabi siya nga hindi sayang yung pagtulong ko sa inyo dahil inalagaan ninyo ang pagtulong ko. So ganun sa akin mga kabayan, yung magkita kami ni Sir Paul. So masabi niya sa akin nga hindi sayang yung pagtulong niya sa akin dahil po ay nakikita din niya kung paano ko ginawa yung paano ko ginamit yung tinulong niya sa akin. So sana ay gano'n din kayo. So, kung may binigay sa inyo ay dapat natin pahalagaan, hindi natin sayangan para po ay yung nagbigay ay masaya rin naman. So ngayon ay naparito ako dahil may ipabigay ni Sir Paul sa inyo. Pabigay din ito sa anak niya yung nag-aral. So ikaw na lang ang bahala mag-ano ng allowance niya. Alam ko naman na hindi katulad ng ibang no? Merong mga pasaway ng ina. So ang naisip namin doon na hindi na lang tira yung ibigay namin, bigas na lang at saka baon. Kasi meron din yung tatay nga pasaway din yung tatay. Pag maglasing, manuntok siya. So hindi niya inisip nga yung sinuntok niya, hindi niya inisip nga yung tinitirahan niya ay hindi siya ang gumawa. Tapos ganon-ganonin lang yung bahay. So kaya naisip ni Sir Paul nga hindi na pira yung bigay sa kanila kundi bigas na. So yun na ang ginagawa namin. So ngayon ay tanggapin mo ito para ito sa anak mo. So sana po ay makapili na kayo ng kailangan ng bata para may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. So anong masabi mo ngayon kay Sir Paul at sa mga sponsor natin dito sa bahay? Salamat sa tanan niya. Salamat sa sponsor kang Artea.
nagpadayon siya sa eskwela kay para makalampo siya. Ug salamat po sa nagtabang sa mua nga wala sila na pull out tabang sa mua. Salamat po sa na ug kana sa ug labi ka Sir Paul. Salamat sa iyang pagtabang po sa mua ang pamilya. Labi na rin kay Tita Pibila, maraming salamat sa iyo. Dahil po, yan ang pinaka sponsor ni Sir Paul, mga kababayan. So, sinama kami niya doon sa Thailand. So, happy ako dahil nakabot ako ng Thailand, mga kababayan. So, sa lahat ng mga sponsor ng Pugong Biyahero, sa amin mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay huwag kayong magsawa nga magasubaybay, magasuporta sa Pugong Biyahero. Lalo na ngayon mga kababayan, nga ating team, TV team ng Davao ay nagbibiyahe sila doon sa Visayas. Ipagdasal natin sila mga kababayan na bigyan sila ng lakas para malakas sila mga kababayan, bigyan sila ng lakas pumupunta sa mga kabukiran mga kababayan. So alam ko kasi kung nandoon tayo sa ibang lugar, parang maalanganin tayo. So ipagdasal natin sila nga gabayan sila ng Panginoon sa kanilang paglalakbay mga kababayan. So lalo na po kay Sir Paul, kay sa mga mga kaabagan nila mga kababayan, si Madam Yola, si Peter Paul yung driver lagi. Sana pagdasal natin gabayan siya ng Panginoon sa kanyang pagmamaneho ng sasakyan. Kasi ayos lang kung meron si Eli, kasi magkatabi silang dalawa mga kababayan. Si Peter Paul ay hindi antokin, dahil kapag makita ni Eli nga antokin na si Peter Paul ay gigitikin na yan ni mga kababayan. So ngayon ay wala si Eli, so mayroon namang kapalit si Panday mga kababayan. So siya naman din ang kay Peter Paul. Mahirap kasi kapag mag-drive tayo, magmaniho tayo ng sasakyan, lalo na kapag malayo yung biyahe. Kapag wala tayong kausap ay siguradong makatulog tayo. So sana po ay pagdasal natin na lagi silang gabayan ng Panginoon, para po ay may pagpatuloy ang pagmamisyon sa ibang lugar mga kababayan. Hindi naman sila magtatagal doon, bumalik naman sila dito sa atin. So sana po ay pagbalik nila ay magsama-sama naman po kami ulit. So ako ay maghihintay lang sa kanila dito mga kababayan. Dito lang ako pa ikot-ikot. Ikutin ko muna itong aming mga pinuntahan. Dito lang sa kaya kong puntahan mga kababayan. So sabi ni Sir Paul, ikaw muna ang bahala dito. So dito muna ako mga kababayan. So, hindi rin basta-basta makasama ako sa kanila, dahil meron din ako mga trabaho dito nga hindi dapat iwanan. So sabi ni Sir Paul nga dito na lang ako. So dito na lang ako. Focus muna ako dito sa mga gawain. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat kayo dyan palagi mga kababayan. Sana po ay huwag kayong magsawa na subaybay sa aming mga vlog. Lalo na po sa TV team, lalo na po mga kababayan sa Pugong Biyahero. Lagi ninyo silang ipagdadasal na maayos ang kanilang paglalakbay. Salamat po. God bless you. Bye-bye. Bye-bye ka pa. Ano